Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang tiwala ay palaging kakambal ng pagmamahal pagdating sa isang relasyon. Dahil ang pundasyon ng relasyon ay palaging nagsisimula sa tiwalang ibibigay nila sa bawat isa. Dear Papa Dudut, may parte ng nakaraan ang mahirap kalimutan, lalo na kung nagdulot po ito sa atin ng hindi magandang alaala. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ang umusad kahit mahirap para sa atin. Dahil ang paglimod sa nakaraan ay isa sa mga pinakamahirap gawin para sa taong labis na nasaktan. Kumusta po kayo, Papa Dudut? Just call me Isabel. 36 years old at nagtatrabaho bilang subject matter expert sa isang kumpanya dito sa Pasig. Naging avid listener ninyo ako nang pumasok ang pandemya. 2 taon din kasi akong naging work from home. Kaya palagi ako nakatutok sa inyong YouTube channel. Ngayon lang din ako naglakas ng loob na sumulat dahil gusto ko na magbigay din ng aral at inspirasyon itong kwento ko. Papa Dudut, mahigit 3 taon na kaming magkarelasyon noon ni George nang magkaroon kami ng anak. Jing ang pangalan niya at lumaki siyang mabait at malambing na bata. Kahit may anak na kami at nagsasama sa isang bahay ay hindi pa rin kami nagpapakasal ni George. Mas inuuna kasi namin ang iba pang gastusin, kagaya na lamang ng para sa pag-aaral ni Jing. Kaya lang ay habang lumalaki ang anak namin, hindi maiwasan ang magtanong siya tungkol sa sitwasyon ng aming pamilya. Ang sarap ng ulam ah. Ginisang tahong. Wika ni George nang may paghain ko na siya ng pagkain. Si mama nagluto niyan. Siya rin ang bumili ng tahong sa palengke kanina. Sinama niya raw si Jing at tuwang-tuwa raw ang anak natin kasi nakapamasyal siya sa palengke. Pagkukwento ko. Ang tagal na rin pala nating hindi lumalabas. Sa linggo, mamasyal naman tayo sa mall at manood ng sine, ang wika pa ni George. Naku, sigurado magtatatalon na naman sa tuwa ang anak natin, wika ko. Naging busy rin kasi ako sa trabaho, panay overtime namin kahit weekend kaya pagod talaga ako, ang sabi ko naman. Ayos lang honey, naiintindihan naman yun ng anak natin, kahit na medyo malungkot siya kanina. Nagpadala kasi ng family picture yung isang subject teacher nila kanina. Nakapagdala naman siya kasi marami naman tayong picture na magkakasama. Kaya lang nagtatanong siya kanina kung bakit wala raw tayong wedding picture. Yung ibang kaklase niya kasi may dalang wedding picture ng parents nila. Kaya ang tanong niya rin kanina, bakit hindi pa tayo nagpapakasal? Pagkukwento ko. Ano namang sabi mo sa kanya? Tanong pa ni George. Ang sabi ko, marami pa kasi tayong dapat na unahin. Saka parang kasal na rin naman tayo kasi magkasama na tayo sa isang bahay. At ang pinakamahalaga sa lahat ay masaya tayo na magkakasama sa bahay na ito. Ayun, naintindihan naman daw niya yon kasi masaya raw siya na magkakasama tayo. Hindi kagaya ng ibang kaklase niya na magkahiwalay ang mga magulang. Saka matalinong bata si Jing. Mabilis siyang makakaintindi ng mga bagay sa paligid niya. Ayun nga lang minsan napapatanong na lang din siya gawa ng mga kaklase niya. Tugon ko. Huwag ka mag-alala, honey. Darating din tayo dyan. Magpapakasal din tayong dalawa. Wika niya.
Alam ko hindi naman ako nagmamadali, honey. Kagaya ng sabi mo, marami pa tayong dapat na unahin na pagkagasusan. Yun nga rin ang sinasabi ko kay mama kapag nagtatanong siya kung kailan ba natin balak magpakasal, ang sabi ko. Kahit nga si mami, nagtatanong na rin tungkol dyan. Pero naiintindihan naman nila ni daddy na may sarili tayong plano. Alam niya na ginagawa lang natin yung mga bagay na mas makakabuti para sa atin at sa anak nating si Jing, ang wika pa ni George. Makakalimutan din ni Jing ang tungkol sa kasal-kasal na yan, lalo na kapag nag-mall tayo sa linggo. Sandali lang, honey, ikukuha lang kita ng juice sa ref, ang sabi ko. Papadudot pareho kaming hindi handa ni George nang dumating si Jing sa buhay namin. Ang gusto nga sana ng mga magulang ko ay magpakasal na kami bago ko ipanganak noon si Jing. Sang-ayon naman din noon ng mga magulang ni George. Pero nang sabihin ni George na dapat naming unahin ang pangangailangan ng bata, pumayag na rin ako. Naging maselang din kasi ang pagbubuntis ko. May ilang beses pa akong dinugo at mabuti na lamang walang nangyaring masama sa anak ko. Ayun nga lang ay pinanganak ko siyang sakitin at ilang buwan pang nanatili sa ospital noon bago namin siya naiuwi sa bahay. Papadudot, sa totoo lang, handa na rin naman ako magpakasal kay George. Na mga panahon na yon ay hindi na ganon kabigat ang gastusin namin. Pareho naman kasi kaming may trabaho ni George at nakapag-adjust na rin kami sa mga vitamins na kailangan ng anak namin. Hinihintay ko na lamang talaga na yayain niya ako magpakasal. Kahit hindi buwanggang wedding proposal ang gawin niya. Kahit tanungin niya lamang ako kung gusto ko na bang magpakasal sa kanya. Kaagad ko siyang sasagutin ng oo. Pero na mga panahon na yun ay mukhang wala pa talaga sa isipan ni George ang maging tunay kaming mag-asawa, papadudot. Girl, huwag kang mawawala sa team outing natin next week ha. Sagot na raw ng account natin ang foods and accommodations doon sa beach resort na pupuntahan natin. Wala tayong ibang gagastusin kung hindi ang pambili ng swimsuit natin, friend. Excited na nga ako sobra. Sabi sa akin ng katrabaho kong si Denny. Pasa ko dyan, Denny. Tugon ko naman. Ha? Bakit? Sayang naman yung beach body mo kung hindi mo susuotan ng sexing swimsuit sa outing natin. Kaya nga nag-jogging tuwing madaling araw para lalo kang sumexy tapos hindi mo ipagyayabang yan? Kung gusto mo, ako nang bahala sa swimsuit mo. Ibibili kita ng bagay sa'yo, ang sabi pa niya. Thank you pero pas talaga ako. Alam mo naman na ayaw ni George na nagsusuot ako ng sexy na swimsuit Saka hindi rin naman ako papayagan nun na sumama sa team outing natin. Tugon ko naman. Isa pa yan, bakit naman kasi hinahayaan mo na kontroling ka ng jowa mo na yan? Pagtataka niya. Asawa ko na si George kaya may karapatan na siyang pagbawalan ako, Denny. Tugon ko. Uy, hindi Oo, may anak na kayo at magkasama kayo sa isang bubong. Pero hindi pa naman kayo kasal. Paalala pa niya. Parang gano'n na rin naman yun. Kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa, ang sabi ko. Ayun na nga kulang pa rin hanggang ngayon. Meaning, hindi pa talaga kayo totoong mag-asawa. Kaya dapat hindi mo siya binibigyan ng karapatan na kontrolin ang buhay mo. Actually, kahit nga kasal at totoong mag-asawa na kayo, hindi mo pa rin siya dapat hinahayaan na gawin yan sa'yo. Aba, napakarami niyang ipinagbabawal na gawin mo ha. Magsuot ng miniskirt, fitted na blouse, sumama sa gimikan namin. Saka pati na tong team outing, bawal ka rin sumama. Yung totoo, Isabel, ano ka ba ni George? Partner niya o preso niya? Ang sabi pa ni Denny. Ganoon lang talaga si George. Pinoproteksyonan niya lang ang relasyon naming dalawa. Ang wika ko naman. Ang sabihin mo masyado lang siyang possessive. At ikaw naman, hinahayaan mo siya na maging ganon. Kaya akala niya okay lang na kinokontrol ka niya. Basta Isabel ha, next week pa naman ang team outing natin. Kaya sana'y makasama ka. Ang wika pa niya. Papadudot galing sa medyo conservative na pamilya si George. Kaya nga nagulat din noon ng mga magulang niya nang malaman na magkakaanak na kami. Kasi kilala nila si George na maingat sa relasyon at marespeto sa mga babae.
Medyo magkabaliktaran nga kaming dalawa, lalo na pagdating sa ugali at pananamit. Bago ko maging boyfriend si George ay mahilig akong gumimik at magsuot ng mga sexy na damit. Malakas din akong uminom ng alak kahit pa madali akong malasing. Si George naman yung tipo ng lalaki na walang hilig sa gimikan. Kapag nagde-date kami ay madalas na gusto niya lang sa tahimik na lugar, kagaya ng restaurant, park, beach o kaya kahit sa apartment lang niya. Gusto niya na raw kasi na kapag magkasama kami ay parang kami lang ang tao sa mundo. Para mas maiparamdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga kahit sa opisina nila ay hindi siya mahilig pumunta sa mga gimikan. Kinukumbinsi ko siya minsan na makijoin sa mga katrabaho niya. Pero mas gusto niya raw na makasama kami ni Jing kesa sa ibang tao, Papa Dudut. Papa Dudut, mula nang magkaanak kami ni George, mas naging mahigpit siya sa pananamit ko. Ayaw niya na nagsusuot ako ng fitted na dress o kaya maikling palda. Gusto niya na nakapantalon lamang ako at maluwag na blouse. Pwede naman daw akong magpalda, pero yung lampas sa tuhod ang haba, para daw hindi ako nababastos ng ibang tao. Alam ko noon na pinoproteksyonan niya lamang din ang relasyon naming dalawa. Sinubukan ko pang magpaalam kay George na sasama ako sa team outing namin, Papa Dudut, kahit malakas ang pakiramdam na hindi niya rin naman ako papayagan. Nilambing ko pa siya noon. Naglinis ako ng bahay at nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Kasunod ang pagpapaalam na may team outing kami at gusto ko sanang sumama. Pero kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya na wala naman daw ako mapapala kung sasama ako sa team outing na yon. At baka may ibang katrabaho para ako na pumorma sa akin. Kaya sa pagtalunan namin ang bagay na yon ay hindi na nga lang ako sumama sa mga kaopisina ko, Papa Dudut. Uy, grabe, ang ganda naman ng miniskirt nito. Wika ko nang mabuksan ko ang regalo sa akin ni Denny na miniskirt. Ang ganda ng kulay, no? Color blue tapos may belt ng kasama yan. Ang wika naman ni Denny. Oo, gustong gusto ko yung kulay at design. Wika ko. Ang ganda nga niyan, Isabel, parang bagay din sa akin. Natatawang sabi ng kaibigan naming si Kiko. Sira, hindi ka naman nagsusuot ng miniskirt. Singhal ko sa kanya. Isa kasi siyang bisexual pero hindi naman siya nagsusuot ng mga pambabae na damit. Naku, siguraduhin mo lang na isusuot mo yan, ha? Sabi pa ni Kiko. Tama si Kiko, susuotin mo yan, ha? Bagay yan sa'yo. Kasi ang ganda at ang kinis pa ng legs mo, ang sabi pa ni Denny. Yun na nga ang iniisip ko baka hindi ako payagan ni George na isuot ito. Baka kasi maiklian siya masyado. Kapag nakita niya ng suot ko to, ang wika ko. May ganyang palda rin ako kaya nasukat ko na. 2 inches above the knee lang yan, kaya sigurado namang papasin na yan sa jowa mo. Ang wika pa ni Denny. Saka Isabel, hindi sa lahat ng oras dapat may approval ni George ang isusuot mo. Hindi mo naman kailangan magpakamanang para lang irespeto ka ng ibang tao. Nasa kilos at pananalita mo pa rin yun. At wala sa pananamit. Kaya wag mong sinasanay si George na pinapakialamanan pati ang mga damit na gusto mong isuot. Ang singit pa ni George. Papa Dudut, malaki nga siguro ang nagbabago kapag nagkaroon ka ng anak at asawa. Malaki ang kailangan mong baguhin sa sarili mo. Pero kasama ba talaga doon yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay? Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay mahilig talaga akong magsuot ng mga sexy na damit. Hindi naman yung sexy na tipong mababastos na ako. Gusto ko lang talaga na medyo fitted sa katawan ang dress o blouse. Saka maikli ang palda ko na hindi lalampas sa tuhod. Mas magkakaroon kasi ako ng confidence sa sarili ko sa ganung pananamit na ginagawa ko. Nung wala pa akong anak ay sinasabihan ako ni George na iwasan ang mga ganong damit, Papa Dudut. Pero syempre hindi ko siya palaging sinusunod. Kaya lang nang magkaanak na nga kami ay mas naging kontrolado na niya ang buhay ko. Ayoko kasi nang nagtatalo pa kami. Kaya naman sinanay ko na lang din ang sarili ko sa mga klase ng damit na gusto niyang isuot ko. Pero nang regaluhan ako ni Denny ng miniskirt ay natuwa talaga ako kasi sakto sa akin at gusto ko ang design noon, Papa Dudut.
Alam mo hindi ko talaga gusto yung Denny na yan. Ang wika pa ni George. Ha, bakit naman? Mabait naman yung si Denny. Pagtataka ko. Mabait nga pero maharot naman. Parang wala siyang ibang alam gawin kung hindi ang gumimik ng gumimik. Tugon pa ni George. Hindi naman sa ganoon. Dalaga pa rin kasi yun si Denny tapos single pa. Kaya sinusulit niya lang yung time na wala pa siyang malaking responsibilidad sa buhay. Pagtatanggol ko naman sa kaibigan ko. Hindi ba nga kaya siya single kasi walang tumatagal sa kanya na lalaki? Palibasa, ang pakikipagrelasyon para sa kanya ay parang pagpapalit lang ng damit. Hindi seryoso at walang kahirap-hirap. Basta wag kang masyadong sumama dyan sa Denny na yan ha. At baka kung ano pang kalokohan ang maituro niya sa'yo. Ang wika pa niya. Papadudot aaminin ko na medyo nasasakal na rin ako sa partner kong si George. Lahat na lang kasi ng galaw ay pinapakialaman niya. Hinayaan ko na nga siyang kontrole ng pananamit at pagme-makeup ko. Tapos minsan pati na ang ayos ng buhok ko. Mahilig kasi akong magkulot noon ng mahaba kong buhok. Pero huwag ko na raw masyadong gawin para hindi ako makakuha ng atensyon ng ibang lalaki. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako kumukuha ng atensyon ng iba. Gusto ko lang gawin yon para mas tumaas pa ang self-confidence ko. Pero kapag sinasabi ni George na takot lang siya na may ibang magkagusto sa akin at maagaw pa ako ng iba, sinusunod ko na lamang siya. Kahit alam ko naman sa sarili ko na hindi ako magpapaagaw pa sa ibang lalaki dahil sigurado na ako kay George. Gusto ko na siya na ang makasama ko sa habang buhay. Alam ko na ganoon din siya sa akin kaya grabe ang paghihigpit na ginagawa niya sa relasyon namin. Para lang hindi ako mawala sa buhay niya, Papa Dudut. Papa Dudut, kahit na nakasasakal na. Ang pagiging mahigpit niya sa akin ni George ay tinanggap ko yon dahil mahal ko siya. Ayokong pagsimulan pa ng pagtatalo namin ng mga bagay na ginagawa ko na ayaw niya. Kahit pa nga naiinis na ako minsan kasi lahat na lang ng bagay sa buhay ko ay pinapakialaman niya. Ultimo, ang mga kaibigan ko ay gusto niya pa na iwasan ko kasi hindi raw magandang impluwensya sa akin. Pero matanda naman ako kaya alam ko na kung sino ang taong dapat kong iwasan dahil hindi magdudulot ng magandang bagay sa buhay ko o relasyon naming dalawa. Hindi na yon kailangan pang ipaalala sa akin ni George dahil hindi naman ako gagawa ng bagay na ikasisira ng tiwala niya sa akin. May isang beses noon, Papa Dudut, na pinayagan ako ni George na sumama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Yon ay nang ma-promote ako sa trabaho kasabay ang ilang kaopisina ko. Ang sabi niya ay okay lang daw na sumama ako sa celebration na yon basta siya ang susundo sa akin at sasabay kaming uuwi sa bahay. Natuwa naman ako dahil gusto ko talagang pumunta sa party na yon na para sa aming mga bagong na-promote na empleyado. Papa Dudut, akala ko ay matatapos ng masaya ang gabi na yon dahil celebration ngayon para sa pagkakapromote ko sa trabaho. Ang tagal ko ring hinintay ang promotion na yon at akala ko ay hindi na darating pa sa akin. Kasi uso rin talagang palakasan sa opisina namin. Kaya hindi ko na rin napigilan ng maluha. Nang i-announce ng manager namin na sa wakas ay tumaas na ang posisyon ko sa opisina pagkalipas ng ilang taon. Yun din ang dahilan kung bakit pinilit ko si George na payagan akong sumama sa celebration na yon pagkatapos ng trabaho namin sa opisina para mas maramdaman ko ang pagkakapromote ko. At nang payagan niya ako ay na-excite ako. Kaya naman nag-ayos talaga ako, hindi para magpapansin sa ibang lalaki, kung hindi para mas tumaas ang confidence ko at maipakita sa lahat na deserve ko ang promotion na yon. Pero nasira ang gabing yon nang dahil sa partner kong si George, Papa Dudut. Hindi naman yon ang unang pagkakataon na nakita niya si Kiko at alam niya na bisexual ang kaopisina ko na yon. Kaya nagulat talaga ako nang suntukin niya ito at pagbintangan pa na nilalandi ako nang bumeso ito sa akin. Nang maawat ko ang pagsugod ni George kay Kiko ay kaagad na kaming sumakay ng kotse. Wala kaming imikan hanggang sa makauwi kami ng bahay.
Si Mama ang nagbukas ng pinto at naramdaman niyang may tensyon sa aming dalawa. Kaya sinabi niya na matutulog na siya. Tulog na rin daw noon ang anak naming si Jane kaya ginamit ko ang pagkakataon na yon para kausapin ang masinsina ng partner ko. George, walang mali siya yung pagbeso sa akin ni Kiko. Matagal ko ng kaibigan si Kiko at alam mo na bisexual siya, ang sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung bisexual siya. Ang point dito, hindi ka dapat nagpapahalik sa ibang lalaki. Saka bakit ba ganyan ang makeup mo ang kapal? At bakit nakasuot ka ng ganyang klaseng palda? Napakaikli, sigaw pa ni George. George, hindi pa naman kita ang underwear ko sa miniskirt na to. Malapit pa nga sa tuhod ang haba nito. Gusto ko lang i-appreciate itong binigay sa akin ni Denny kaya ito ang sinuot ko, no? Sagot ko. Ang sabihin mo gusto mo lang magapansin sa mga lalaki. Kaya na makeup ka ng makapal. Nagsuot ka ng ganyang miniskirt at pumunta sa resto bar na yon para makuha mo ang atensyon ng ibang lalaki at madala ka nila sa… Biglang huminto sa pagsasalita si George. Pinigilan ang sarili sa nais sabihin. Madala saan? Ano George? Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Sige na, ilabas mo na lahat ng galit mo sa akin. Ito naman talaga yung punot dulo ng lahat ng pagsiselos at paghihigpit na ginagawa mo sa akin, hindi ba? Sunod-sunod na sabi ko. Tama ng pag-uusap na to. Bukas na lang tayong mag-usap kasi gusto ko na magpahinga talaga. Pag-iwas pa niya. Hindi, walang magpapahinga sa atin hanggat hindi natin pinag-uusapan yang kinikimkim mong galit sa dibdib mo. Wika ko. Wala na nga tayong dapat na pag-usapan, Isabel. Tapos na to kaya tama na. Wika niya. Akala ko rin tapos na. Pero bakit ganoon George? Bakit paulit-ulit ka na lang na ganyan? Akala ko ba napatawad mo na ako? 10 taon na yun. 10 taon na mula nang magkamali ako ng isang beses. Naiiyak na sabi ko. Isang pagkakamali na kahit kailan ay hindi na mabubura pa. Dahil nagbungang ginawa mong kasalanan. Isabel, hindi mo naman masisisi kung bakit nagkakaganito ko ngayon. Kasi ako yung nasaktan mo. Ako yung niloko. Ako yung iniputan sa ulo. Pero tinanggap ko lahat. Niluno ko yung pride ko at nagpakatatay ako sa batang hindi ko naman kadugo. Sigaw niya sa akin. So sinusumbat mo na sa akin lahat ngayon? Yun din ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa ako pinakakasalan? Alam mo George, sana hindi mo na lang inako yung responsibilidad ng pagiging tatay sa anak ko. Hindi naman kita pinipilit na balikan ako eh. Pag-iyak ko. Ginawa ko yon kasi mahal kita. Kaya ginusto kong ayusin ang lahat sa ating dalawa. Tugon niya. Kung gusto mo talagang ayusin ang lahat sa atin, bakit hindi mo subukang ibigay ulit sa akin ang tiwala mo? Kasi ako paulit-ulit kong sinusubukan na mabuo ulit ang relasyon natin. Kahit hirap na ako. Kahit sobrang pagod na ako kasi parang binabaliwala mo lang lahat ng effort ko. Ang wika ko. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan. Ang sabi niya. George, alam ko naman na ako talagang may kasalanan dito. Hindi ka magkakaganyan kung hindi dahil sa isang gabi na pagkakasala ko noon sa relasyon natin. Pero binalikan mo ako. Tinanggap mo ako at pinanghawakan mo yung sinabi mo na magsisimula ulit tayo. Kaya lang kung palagi na lang tayong ganito, kung palagi ka na lang ganyan na hindi marunong magbigay ng konting tiwala sa akin, mabuti pa ay tapusin na natin talaga lahat ng ito. Naiiyak na sabi ko. Isabel? Saad niya. Pagod na ako George. Pagod na akong maging sunod-sunuran sa'yo para lang makuha ulit ang tiwala mo. Ayoko na, tama na. Kasi mukhang wala na rin talagang patutunguhan ng relasyon natin. Magpakatotoo na lang tayo sa isa't isa. Tapusin na natin ang lahat ngayon. Ang wika ko sa kanya. Papadudot 3 taon na kaming magkarelasyon ni George at nagsasama na rin kami noon sa isang bubong nang makagawa ko ng isang napakalaking pagkakamali. Naka-out of town siya dahil sa trabaho niya at ako lang ang mag-isa noon sa apartment. 2 linggo akong walang kasama kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. Sumakto noon na nagbakasyon ang malapit sa amin na best friend ko noong high school na si Mika
Galing siya sa US at certified na gimikera. Sinamahan ko siya sa pag-gimik niya habang nandito siya sa Pilipinas. At doon na nga ako nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Papadudot na lasing ako nang minsang mag-bar kami ni Mika. May nakilala akong isang lalaki at dahil sa kalasingan ko ay napasama ako sa kanya na mag-check-in sa isang motel at may nangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos ng gabi na yon kahit kailan ay hindi ko na siya nakita pa. Sobrang nag-guilty ako lalo na nang umuwi na si George. Wala na akong balak sabihin sa kanya ang nagawa kong kasalanan kahit nilalamo na ako ng konsensya ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay nagbunga noon ang isang gabing pagkakasalang nagawa ko. Yun ang bagay na hindi ko na naitago pa kay George, Papa Dudut. Mas lalo akong nag-guilty nang makita ko ang excitement sa mga mata niya nang akalain niyang siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. At nang aminin ko sa kanya ang kasalanan ko ay nakita ko ang sakit at galit na rumihistro sa mukha niya. Humingi ako ng tawad at napahagulhol sa harapan niya. Handa na rin akong tanggapin ang gagawin niyang pakikipaghiwalay sa akin pero hindi ko inaasahan ang sabihin niya na handa niyang tanggapin ang bata at muling ayusin sa amin ang lahat. Kaya naman ang alam ng lahat ng taong nakapaligid sa amin ay siya ang tatay ni Jing. Pero hindi ko naman akalain na sa kabila ng pagpapatawad na ginawa niya sa akin ay ang hindi niya pagbalik ng tiwala sa akin. Nahihirapan na ako noon, Papa Dudut. Oo, pinatawad niya ako. Tinanggap niya ang anak ko sa ibang lalaki pero hindi naman niya magawang ibigay sa akin ang buong tiwala niya. Oo, alam ko na mahirap yon gawin kasi niloko ko siya at nagbunga ang ginawa ko na panloloko na yon. Pero sana'y hindi niya na lamang inako ang responsibilidad sa anak ko kung patuloy niya lang akong pahihirapan. Kaya naman kinabukasan noon ay umalis kami ni Jing at Mama sa apartment na yon. Dala mga importanteng gamit namin ay umuwi muna kami sa bahay ng ate ko. Papadudot isang linggo rin noon ang lumipas nang sunduin kami ni George sa bahay ng ate ko. Ayoko sanang sumama sa kanya pabalik ng apartment niya pero humingi siya ng sorry sa akin. At isa pang pagkakataon na ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Pagkakataon na ayoko sanang ibigay pero hindi ko na pinagdamot dahil mahal ko si George. Ang pagkakataon na hindi na namin sinayang pareho dahil tinupad na ni George ang pangako niya na pagbibigay ng tiwala sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut ay 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si George. At masasabi ko na totoong isang masayang pamilya na kami. Lalo na at nagkaroon na rin ng kapatid si Jing. Malaking aral din talaga ang naibigay sa amin ng mga nangyari noon sa buhay namin. Nang pagpapatawad ay madalas nakakambal ng pagtitiwala. Mahirap ibigay pero kailangan para muling maayos ang isang relasyon. Dito na rin po nagtatapos ang sulat ko, Papa Dudut. Yours truly, Isabel. Sadyang napakahirap ibigay ang pagpapatawad lalo na sa taong naging dahilan ng matinding pighati sa ating buhay. Pero pinakamahirap yung kalimutan ang sakit na iniwan sa atin ng taong sobra nating pinahalagahan. Pero tandaan sana natin na sa oras na tayo ay magbigay ng kapatawaran, kailangan din nating matutunan na muling ibigay ang pagtitiwala. Hindi naman natin kailangan na madaliin ang lahat ng proseso. Pero dapat nating pag-aralan kung paano unti-unting limutin ang sakit ng isang kasalanan para kahit papaano ay magawa nating makausad mula sa mapait na alaala ng kasalanang nagawa sa atin. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories, ang Gian Gianna Vlogs para po sa aming weekly family vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa mismong homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.